Minsan sa aking buhay, dumating ang isang pinakamalaking pagsubok na nagpaghina sa isang batong katulad ko. Walang humpay sa pagtangis ang aking mga mata nang iwan niya ako. Ang taong naglaro ng pinakamahalagang parte sa buhay ko. Ang taong nagbigay kulay sa madilim kong buhay. Siya ang nagsisilbing matalik kong kaibigan at tagapayo. Walang iba kundi ang aking butihin at mapagmahal na ina. Paano ko pagpapatuloy ang aking buhay, gayong wala na siya? Pakiramdam ko huminto ang aking mundo nang mawala siya. Nawalan ng saysay ang dating makulay kong buhay. Madalas ako'y tuliro at nakatangin sa mga lapaap. Humihiling na sana'y makita at makipiling siyang muli. Ilang araw, ilang linggo at buwan nga ba akong ganito na tila wala nang pakialam sa mundo. Ngunit isang araw aking napagtanto na anuman ang mangyari, gaano man kalaki ang pagsubok na dumarating, hindi dapat tayo nawawalan ng pag-asa, sapagkat ang buhay ay tuloy-tuloy lang sa pag-awit at pag-agos nito. Sa buhay, kailangan natin maging positibo. Kilalanin natin ang pagsubok ay kakambal ng buhay ng tao. Tanggapin na ang pagsubok ay dumarating sa atin upang tayo ay matuto. Itanim natin sa ating isipan na ang pagsubok ay isang bundok na kailangan natin akyatin. Parang ang dating katawan ay lumakas at ang dating isipan ay tumalas. Habang tayo ay umaakyat, natututo tayo sa bawat takbang ng hirap ng ating nilalasad. At higit sa lahat, manalig tayo sa may kapal. Ituon natin ang ating isip at puso sa hinaharap at panghawakan ng pag-asang ibinibigay. Sa gitna ng mga pagsubok, madali tayong panghinaan ng loob sapagkat parang ang kalaban natin ang buong mundo. Gayunpaman, kapag may pananalig tayo sa Diyos, makakayanan natin ang lahat ng ito at makakamtan natin ang kaginhawaan at kapayapaan sa ating mga puso. Lagi nating itatak sa ating mga puso at isipan na ang pagsubok ay nagsisilbing tinta para isulat ang kwento ng ating buhay. At kapag tama ang ating pananalig, pananaw, pag-iisip at kilos, ang kwento ay gaganda.